Lord, maraming salamat, Panginoon, muli po sa kakatong ito, Father God, sa pamilya Ubaldo, Panginoon, sa buhay po nila Sister Merling, nila Sister Lou, God, nila Nanay, O God, Panginoon. Salamat sapagkat muli ay kami po, Lord, ay magkakaroon ng pagkakataon, Lord, na makapakinig, makapag-aral ang inyong buhay at makapangyarihan salita. Panginoon, samahan niyo po kami, pangunahan niyo po kami, Father God, hallelujah, at patuloy po, Lord, ito po'y maging pagpapala, at Panginoon, patuloy pong kalakasan, kaaliwan ng aming pong spiritual life. Ito po ang aming dalangin in the name of Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. Sige, tayo ay mag-start na. Alam nyo, sa aklat ng Acts chapter 16, meron doong istorya. Ito yung istorya ni Paul at ni Silas. Si Paul at Silas po ay papunta po doon sa lugar ng panalanginan at meron silang nakasalubong na isang batang babae na sinasapian ng masamang espiritu at merong kapangyarihan na makapanghula. At ito po ay kanilang ipinag-pray yung batang ito at bigla pong bumulag tayong bata sapagkat dinaig po nung kapangyarihan nang mula sa ating Panginoon, yung pong kapangyarihan nasa bata. Kaya po nagalit yung mga amo ng batang ito na kumikita sila dahil nakapanghuhula ito sa pamamagitan ng espiritu ng kadiliman. At kaya po ang nangyari ay si Pablo at Silas ay sila po ay nabilanggo at binugbog at pinahirapan at pinagsakdal. At kung sila ay nakabilanggo na, ay sa kabila po ng kanilang pong dinanas na talagang bugbog ng grupo, bugbog ng taong bayan, at kinaladkad, nilatiko, ay bugbog sarado ang buong katawan. At nung nasa loob na po ng piitan, ay sila po ay nung maghahating gabi na, sa kabila po na kumikirot, sumasakit, yung kanilang buong katawan ay sila po ay hawak kamay, nananalangin, at sabay pong umawit ng mga papuri para sa Panginoon. Makikita po natin yung grabe pong pagpapahalaga, grabe pong pagmamahal, grabe po nila talagang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa kabila po na sila po ay nabilanggo, binugbog at buong katawan ay puro pasa, sugat, pero nakuha pa po talaga na manalangin, magpuri at magpasalamat sa Diyos. At doon po sa kanilang ginawa ay na-amaze po ang Diyos. Kaya nga po ang ginawa ng Diyos doon po sa tagpong iyon dahil nakita po ng Diyos yung talagang tunay na talagang pananampalataya. Tunay po talagang pagpaparangal ng Diyos ng dalawa na si Pablo at Silas ay yung pong bilangguan na yon na napakarami po nakakulong ay talagang nilindol po at inuga ng Diyos at binuksan po yung mga pintuan ng mga bilangguan at talagang sa sobra po siguro lakas ng lindol, yung mga sulo, yung mga ilaw ay mga nagkalaglag at namatay at sobrang dilim. At yung pong mismong nandoon na bantay ay gusto na po magpakamatay sapagkat akala po niya ay nakatakas sa lahat yung mga bilanggo dahil talagang nagbukasan yung mga pintuan nung bilangguan. At siya po yung bantay. Siya po yung talagang responsible doon po sa bilangguan. At talagang nakita niya talagang mga nagbukasan po yung pinto ng mga bilangguan. Kaya po, nais na po niya magpakamatay. Pero sabi po ni Pablo at Silas, wag ka magpapakamatay. Wag mong gagawin yan. Sapagkat narito kami sa loob ng bilangguan. Hindi kami tumakas. At nung humingi siya ng ilaw, ay nakita nga nung bantay ng bilangguan na nandoon ng mga bilanggo. Nandoon sila Pablo at Silas at nagpatira pa siya. Nagpatira pa siya sa paanan ni Pablo at Silas at sobra siyang nagpasalamat at talagang napatunayan niya na itong bilanggong ito si Pablo at Silas ay sinasamahan ng Diyos. Naramdaman niya yung kapangyarihan ng Diyos. Naramdaman niya yung kakaibang divine presence ng Diyos. Kaya nga, nagtanong siya kay Pablo at Silas. At ang sabi nung lalaing ito na bantay ng bilangguan, ano po ang dapat kong gawin para ako maligtas? Ang tanong po ng taong ito ay hindi kaligtasang pisikal, kundi kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Sapagkat napatunayan niya na mangha siya
na talagang itong mga taong itong nabilanggo ay hindi basta-basta sapagkat sinasamahan sila ng Diyos. Ito po yung napakagandang tanong na ngayon po ay atin pong bibigyan po ng kasagutan mula po sa banal na kasulatan. Ang topic po natin, what must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin para ako maligtas? Ito pong mensaheng ito, ang napakaganda talagang malaman ng napakaraming tao na hindi pala ang relihiyon, hindi pala yung ating mga ginagawa, hindi pala kung sino pa man ang sagot sa ating kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi ito nga yung ating pag-aaralan. Napakaganda po na malaman po ng bawat isa po sa atin ano nga ba talaga ang kailangan gawin ng bawat isa sa atin o ng bawat isang tao para magkaroon ng kaligtasan. Ang kanyang kaluluwa matapos siyang mamatay, makaranas ng kamatayang pisikal. But after that, saan pupunta ang kanyang kaluluwa? Saan patutungo ang kanyang kaluluwa? Paano siya maliligtas? Kaya dito po, sinagot siya ni Pablo at Silas. Dito po sa Acts chapter 16 verse 31, sabi po ni Pablo at Silas, number 1 point, believe in the Lord Jesus Christ. Ang sagot po ni Pablo at Silas doon sa nagtatanong na gwardiya kung paano siya magkakaroon ng kaligtasang espiritual, kaligtasan ng kanyang kaluluwa para hindi niya maranasan ang kaparusahang walang hanggan. Ang sabi ni Pablo at Silas, manalig ka sa Panginoong Hesukristo. Sabi po dun sa Acts chapter 16 verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved and your household. Sabi po ni Pablo at Silas, manampalataya ka, manalig ka kay Kristo Jesus. Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Makikita po natin na ang susi po, ang tunay po talagang daan para ang tao ay maligtas ay hindi po talaga ang relihiyon. Hindi po talaga ang anumang bagay. Sinabi po ng Biblia sa aklat ng Acts chapter 16 verse 31, ang tunay na tanong, ang tunay na sagot sa tanong doon sa gwardiya kung paano siya maliligtas ang kanyang kaluluwa ay ang pananalig, pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At ang sabi po ni Pablo at Silas, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Take note, ang kaligtasan po hindi po pakyawan. Ang kaligtasan po hindi package deal. Sa isang sambahayan, kaya maliligtas ang buong sambahayan ay kapag siya nagpasimula, totoo talagang manampalataya, kailangan magamit na yung kanyang sarili para yung kanyang buong sambahayan maging buhay siyang totoo at maibahagi niya ang Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang pamilya, mahal sa buhay, at maakay niya sa tamang pananampalataya kay Kristo Jesus. Doon po magkakaroon ng tunay na kaligtasan ang isang tao, pati ang kanyang buong sambahayan. Hindi po yan, kumbaga nanampalataya po yung isang miyembro ng pamilya, damay na po yung kanyang buong pamilya. Hindi po. Kapag ang buong pamilya ay hindi natutong tumanggap, hindi natutong magsisi, hindi natutong tumalikod sa kasalanan, hindi po sila maliligtas. Kapag hindi po na talaga tinanggap, pinaniwalaan, silang palataya ng ating Panginoon Kristo, ang maliligtas lang po talaga yung tunay na nampalataya sa ating Panginoon. Kaya madadama yung buong sambahayan sapagkat merong isang miyembro ng pamilya na po pwedeng magbahagi, po pwedeng mag-share, po pwedeng magturo ng mabuting balita ng kaligtasan patungkol kay Kristo. Merong isang aakay, merong isang maglilid sa buong sambahayan. Yun po yung kagandahan sa isang buong sambahayan, sa isang buong angkan na meron totoong nakakilala. Yung sinasabi ni Pablo, manampalataya ka at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Kailangan po ikaw at ako ay magamit ng Diyos para yung lahat ng ating pamilya, mahal sa buhay, ay ating pong masyeran. Sila po'y totoong manalig sa Panginoon, maakay natin patungo sa paanan ng Panginoon, sa totoong pagsunod, totoong pananampalataya. Doon po magaganap, ikaw at ang ating buong sambahayan ay
liligtas. Kaya yung tanong nung gwardiya kay Pablo at Silas, ano ang dapat kong gawin para maligtas? At ang sagot ni Pablo at Silas, manampalataya ka kay Kristo Jesus. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Kaya po yung istoryang iyon, inaya po nung gwardyang iyon sila Pablo at Silas sa kanyang buong sambahayan para maibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Yun po ang istorya kung bakit po yung buong sambahayan ng gwardyang iyon ay naligtas sapagkat nakapakinig ng ebanghelyo ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Kaya napakapalad po ang bawat sambahayan, napakapalad po ang bawat pamilya, napakapalad po ang bawat tahanan ay inaabot ng salita ng Diyos patungkol sa kay Kristo Jesus na siyang daan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya ito pong pamilya Ubaldo mula noon until now ay napakapalad sa harap ng Diyos. Bagamat natigil yung ginagawang pagsamba dahil sa pandemya, bagamat nahinto, pero hindi itinulot ng Diyos na yung pamilyang ito na nakita niya kung paano nagpasimula at nakakilala ang bawat isa, ang nais ng Panginoon, ang bawat isang miyembro ng pamilyang ito ay patuloy na magbigay lugod sa ating Panginoon sapagkat tunay nga na nampalataya sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sapagkat tunay nga ng bawat isa po sa atin ay nakakilala sa ating Panginoon na siyang daan at tunay na kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat alam niyo po mga kapatid, kapag ang tao ay biglang namatay, sa anumang kadahilanan, anumang kaparaanan, ang tao ay biglang namatay, meron tiyak na patutunguhan ang kaniyang kaluluwa. Wala na pong ikatlong lugar. Wala na pong ikatlong lugar na parang waiting, na po pwede pang doon sa ikatlong lugar na yon, po pwede pa siyang malipat doon sa isang lugar na kaligtasan. Sapagkat wala nang usal, wala nang dasal, wala nang pasyam, wala na pong paapat na pong gabi na makapagliligtas sa isang kaluluwang napahamak sa Hades. Alam niyo po ba ang kaluluwa kapag biglang namatay, kung hindi Hades, paraiso ang pupuntahan. Hindi pa po langit, hindi pa po impyerno. Sa Hades, doon sa Hades sa pinuntahan ng lalaking mayaman, may apoy na. Pero waiting na lang siya. Pag dumating po ang hatol ng Diyos, sabi ng Revelation, lahat ng kaluluwang nasa Hades, ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Yan ang lake of fire, yan ang impyerno. At yung mga nasa paradise, kapag bumalik ang Panginoon, yan po'y ililipat doon sa kanyang kaharian, doon sa langit, sa tirahan ng Diyos. Pero ang paradise ay isang lugar na napakaganda, inaaliw na, punong-puno ng kagalakan, kaluwalhatian ng Diyos. Pero hindi pa langit, malalangit pa. Kaya po ang tao pag biglang namatay, automatic po mayroong patutunguhan na dalawang lugar. Ito po ang dapat na maintindihan at maunawaan ng mga tao, even ang bawat isa po sa atin, even ang ating mga mahal sa buhay. At tunay nga, na higit sa lahat, ang ating pong higit na paghandaan, ang ating pong higit talaga na talagang pagpokosan, hindi po higit sa lahat yung ating mga pangarap dito sa lupa, kundi yung higit sa lahat yung ating patutunguhan sa kabilang buhay. Sapagkat ang kamatayan, sabi ng Mangaral chapter 8 verse 8, parang isang aso, biglang darating at pagdakay mapaparang. Sa Mangaral chapter 8 verse 8, pag dumating ang kamatayan, parang hangin, hindi mo kayang pigilin. Kahit napakayaman mo, napakalakas mo, napaka-impluwensya mo, napakatalino mo, lahat ng authority meron ka, may power ka, may authority ka, may kayamanan ka. Pag dumating ang kamatayan, hindi ito kayang pigilin ni numan. Ang tanong, yung bang kaluluwa natin, pag bigla tayong nawala sa mundong ito, saan pupunta?
kung itinasagot mo sa iyong isip kung saan pupunta at natiyak mo ikay patutungo sa paraiso, napakapalad mo. Pero kung ikaw ay merong doubt, kung ikay nag-aalinlangan, parang hindi ka sigurado, kapatid, malungkot ka. Bakit? Kasi nga, malaki ang tendency na ang kaluluwa ay mapahamak. Sapagkat kailangan habang tayo nabubuhay, tiyak natin kapag tayo biglang namatay kung saan pupunta ang ating kaluluwa. Itong bantay ng mga bilanggo na ito napakapalad sapagkat nagtanong siya sa mga lingkod ng Diyos, ano po ang dapat kong gawin para ako maligtas? Napakapalad nung bantay na ito na walang tamang pananampalataya, walang tamang relasyon sa Diyos. Mayroong relihiyon pero walang tamang pananampalataya. Pero nagtanong siya sa mga lingkod ng Diyos na nakita niya kung paanong sinasamahan ng Diyos. Ano po ang dapat kong gawin para po ako maligtas? Nawa po, tayo din po yung matulad dito po sa bantay na ito. Na talagang lagi po ang laman ng isip at puso natin ay makatiyak tayo kung ano talaga ang dapat nating gawin para yung ating kaluluwa kapag tayo biglang pumanaw, biglang binawian ng buhay, alam natin na yung ating kaluluwang ito kung saan patutungo. Ang tunay pong sagot kung ano ang dapat nating gawin, manampalataya tayo. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus na isinugo ng Diyos Ama dito sa lupa upang ang sino mang sasampalataya at mananalig ay hindi na mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 16. Kaya po napakapalad ng bawat isang tao na tunay na nagkaroon ng pananampalataya. At ang pananampalataya po ay magiging tunay lang po sa harap ng Diyos kapag ito po'y sinasamahan natin ng gawa. Sapagkat hindi po magiging kalugod-lugod sa Diyos ang isang taong nagsasabi lang na may pananampalataya siya pero hindi po nakikita sa kaniyang gawa. Ang tunay pong pananampalataya ay may kaakibat na gawa kung paano po natin pinapahalagahan, pinaprioritize ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po yung tunay na genuine faith. Ang Diyos po ay napakataas ang kaniyang kwalidad. Ang Diyos po ay talagang napakataas ang Kanya talagang pedestal at katayuan. Kaya paano po natin talaga bibigyan ng tunay na pagpapahalaga ang Diyos? Paano po natin pahahalagahan ng Diyos na aakma sa Kanyang tunay na kalikasan bilang Diyos? Kung paanong kinalugdan ng Diyos si Abraham, si David, si Jeremiah, si Isaiah, si Moises, si Jacob, sapagkat ipinakita nila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ang kanilang pagpapahalaga at pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. The same thing with us. Hindi natin po pwedeng lokohin, biruin ang Diyos. Na sinasabi natin meron tayong pananalig at pananampalataya pero hindi makikita sa atin ng Diyos ang tunay na pagpapahalaga natin sa Kanya. Mga kapatid, binigay ng Diyos, isinacrifice ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus. Alang-alang sa ating mga taong wala pang ginagawang tama, mabuti sa Diyos, pero ibinigay sa atin ng pinakamamahal niyang anak para tubusin tayo sa kasalanan at para hindi mapahamak. Pero tayo, ano ang po pwede nating ibalik naman sa ating Panginoon bilang ganti sa matinding pag-ibig niya at sacrifices na ginawa sa atin? Ano ang pwede natin iganti sa Diyos? Ang Diyos gumawa ng the best effort, the best na regalo, yung kanyang pinakamamahal na anak, sa kabila tayo, wala pa tayong ginagawang mabuti sa Kanya. Wala pa tayong ginagawang mabuti sa Diyos. Puro nga kasamaan ang ating ginagawa. Pero bakit ngayon? Tayo, ano yung ating ginagawa na the best sa Diyos?
para naman gantihan natin yung matinding pag-ibig ng Panginoon. Saan tayo po ngayon nakapokus? Para patunayan natin na tayo meron totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Na tinanggap natin ang ating Panginoon, nagkaroon tayo ng eternal life, nararanasan natin ang pag-iingat, nararanasan natin ang biyaya, nararanasan natin ang pagpapala. Pero ang tanong, ano yung ginagawa natin para pagbibigay at pagbabalik ng pagmamahal sa Panginoon bilang bunga ng ating pananampalataya? Ano po yung ating ginagawa para sa ating Panginoon? At dito po susukatin ng Panginoon kung totoo yung ating sinasabing pananampalataya sa Panginoon. Kaya po sa oras na ito, ang sinasabing pananampalataya sa Panginoon ay may kalakip na matinding gawa, pagmamahal, pagpaparangal at pagsunod sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. And then, second point, ang sagot doon sa tanong ng gwardya na ano ang dapat niyang gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggat kaligtasan. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. By grace you have been saved through faith. Ito po yung ikalawang sagot. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya pa rin sa ating Panginoon. Yung pong tinatawag na grace, yung po yung sa kabila ng kasamaan, kasalanan, karumihan, na wala tayong ginagawang tama at mabuti sa harap ng Diyos, pero ipinadaman niya yung biyaya, yung kagandahang loob niya. Sa pamamagitan ng kanyang inalaw na mamatay sa krus ang kanyang kaisa-isang anak na nagkatawang tao na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ang kailangan lang po, tanggapin natin, sampalatayanan po natin na may tunay na pananampalataya. Sabi nga po doon sa verse 9, not by works so that no one can boast. Hindi sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, hindi tayo natin pwedeng ipagmalaki lahat ng ating ginagawa na mabuti sa harapan ng Diyos. Maliligtas lamang tayo dahil sa biyaya ng Diyos kung tayo po ay mananampalataya, mananalig sa ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Kaya ang pinag-uusapan talagang matindi na pinaka-keyword para tayo maligtas ay tayo po ay talaga'y tunay na magkaroon ng talagang genuine faith sa ating Panginoong Hesukristo. At ang tunay pong genuine faith, matutulad po tayo kay Abraham, na yung pinakamahalaga, yung pinakamamahal niya, ay kaya niyang i-offer, ibigay sa kanyang Diyos. Matutulad po tayo kay David. Kay David po ang mahalaga ay maparangalan niya, mapapurihan niya, mapangiti niya ang Diyos. Sekundaryo lang ang mga bagay sa ibabaw ng mundo. Kay David ang pinakamahalaga, mabigyan niya ng karangalan ng kanyang Diyos. Hindi ang sino paman, hindi ang kanyang sarili. Pero kapag nakita ng Diyos na ang priority natin ay parangalan, papurihan ng Diyos, automatic po yun, yung favor, yung provision, yung blessing, ipagkakaloob po sa atin yon, gaya ng ginawa ng Diyos kay David. Kapag nakita niya yung tunay na panampalataya ng bawat isang tao na talagang napapangiti, napaparangalan, napapapurihan ng Diyos. Yung favor and provision and blessing, automatic po yun, ipaparanas ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Especially, yung tinatawag na kaligtasan, buhay na walang hanggan, assurance of salvation, mararanasan po natin. Yun po ang kasarapan kapag tayo natuto talaga na manalig, manampalataya ng tunay sa ating Panginoong Hesukristo. Last point, sabi ng gwardya, ano ang dapat kong gawin para ako maligtas? Third point, obey God's will. Ang tunay po na merong relasyon
merong pananampalataya, genuine belief, genuine faith sa ating Panginoon, ay ang kanyang ginagawa lagi sa kanyang buhay ay yung kung ano ang gusto ng Diyos, hindi kung ano ang gusto niya. Ang tao po madalas bukang bibig na kilala niya ang Panginoon. Ang tao po madalas bukang bibig na meron siyang relasyon pananampalataya. Pero ang problema, hindi yung kalooban ng Diyos ang ginagawa, kundi kung ano lagi ang gusto niya. Taliwas po yun sa tunay na bunga ng pananampalataya. Ang taong merong tunay na relasyon at pananampalataya at pananalig sa Diyos, ang kanyang buhay ay nabubuhay siya kung ano ang gusto at nais ng Panginoon. Siya ay sumusunod lagi sa kalooban ng Panginoon, hindi kung ano ang gusto lamang niya. Makikita po natin si Abraham na buhay ng halos 75 years doon po sa Haran. Doon po siya yumaman, pinagpala, doon handon lahat ng kamag-anak niya, handon lahat ng relatives niya. Pero sabi ng Diyos, Haran, Abraham, iwan mo yung Haran na yan kung saan ka lumaki. Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Ano ginawa po ni Abraham? Iniwan po yung lugar na kung saan naranasan niya po ang biyaya, pagpapala. Dahil sinasabi ng Diyos, iwan mo yan. Pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Ang ginawa po ni Abraham, hindi nag-complain, hindi nagreklamo. Bagkus kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya, sinunod niya sapagkat iyon ang kalooban ng Panginoon, ipinapagawa sa kanya. At doon po nalugod ang Diyos kay Abraham. Sapagkat iniwan niya kung saan yung lugar na napamahal sa kanya. Hindi po madali na iwan ang isang lugar kung saan ka lumaki, kung saan ka nagkapamilya, kung saan ka nakihalubilo doon sa lugar na yon at nagkaroon ng maraming kaibigan at nandun lahat ng mga mahal mo sa buhay. Hindi po madaling iwan yon. Pero si Abraham, dahil merong tunay na pananampalataya na hindi lang sa salita, kundi sa puso at gawa, sumunod siya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Si Abraham, halos 100 taon nang nagkaroon ng anak. Ang tagal niya nagpipray na bigyan siya ng anak. Masyado siyang pinagpala, ibinilas siya. Pero ang problema, sino ang magmamana ng kanyang kayamanan? 25 years nag-intay si Abraham. At nung ibigay sa kanya si Isaac, ano ang sabi ng Diyos? Ihandog mo yan sa akin sa ibabaw ng bundok. Ano sabi ni Abraham? Hindi nag-complain muli, sinunod muli ang Diyos. Dahil yun ang tunay na bunga ng pananampalataya na laging handang sumunod bagamat labag sa kalooban niya. Pero ang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Yun po ang tunay na pananampalataya. Kung ano yung kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa. Kaya po, tayo po ay magkakaroon ng assurance of salvation. Kung tayo po, ang ginagawa po natin, kung ano ang nais ng Diyos, hindi kung ano ang gusto natin. Kaya sabi po ng Matthew chapter 7, verse 21, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos ng aking Ama, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Yung mga tumatawag na yon, na Panginoon, Panginoon, meron lahat pananampalataya yon. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. So, makikita po natin, meron po tayong batayan na ang tunay po palang dapat gawin natin para tayo ay magkaroon ng assurance of salvation. Para tayo maligtas ang ating kaluluwa sa kapahamakan. Ang lagi natin susundin, yung gusto ng Diyos, yung gusto ng Panginoon, yung ipinapagawa sa atin, hindi yung gusto lagi natin gawin. Kaya po sa gabing ito, napakapalad po natin sapagkat patuloy na tayo po ay binibigyan po ng word of encouragement upang patuloy po na maunawaan at malaman po natin ang kalooban ng Panginoon at hindi po yung kalooban natin. At para po matiyak natin na tayo po
ay merong tunay na kaligtasan. Mga kapatid, tayo po'y sama-sama na sumunod sa ating Panginoon Diyos, manampalataya at panalig. At ang lagi po natin gawin, hindi yung gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos na ipinapagawa sa atin. Sapagkat yan ang tunay na bunga ng pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon.